Barangay LS 97.1. 97.1. Tayo ay forever. Forever! Forever! Forever. Minsan, akala natin ay kilala na natin ang sarili natin. Base sa kung sino ang pamilya natin. Base sa kung paano tayo pinalaki. At madalas ay naniniwala tayo na kahit maraming pagkakamali ang magulang natin ay inaakala nating kilalang kilala na natin sila. Kaya naman kapag dumating ang pagkakataon na malalaman natin na may tinatago pala ang magulang natin, parang naapektuhan ang pagkakakilala natin sa kanila at sa ating sarili. At kung minsan pa, umaabot pa to sa punto na parang hindi na rin natin alam kung sino tayo dahil sa kasinungalingan nila. Dear Papa Dudut, kumusta naman po kayo? Ako po ay sumulat sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang makahanap ng liwanag sa sitwasyon namin sa buhay. Ang nakakatawa dito, wala talaga akong problema sa mga nangyari. Ako na siguro ang pinaka-chill na tao na makikilala mo. Pero magpapakilala muna ako sa inyo. Ang pangalan ko po ay Jacobo, pero Jack ang palayaw ko. Nag-iisa akong lalaki at panganay at sinundan ako ng dalawang babae, si Johnny at Janice. Teller ako sa bangko at malapit na akong ma-promote. At kahit maganda ang trabaho at hindi naman ako pangit, at may kisig naman ako ay single pa rin ako, Papa Dudut. Busy kasi ako sa pamilya kong napakagulo. For starters, para sa ibang tao ay hindi problema kapag tinatanong sila ng ilan ba kayong magkakapatid. Ako medyo napapalunok. Bakit kamo? Ang bait-bait kasi ng tatay ko. Sa sobrang bait niya, kung sino-sinong babae ang tinutulungan niya sa buhay. Sa sobrang bait niya, iniwan niya ang nanay ko noong college ako para tulungan ang dati nilang intern sa trabaho na magtayo ng sarili niyang pamilya. Sa sobrang nga po niyang bait, binigyan niya kami ulit ng mga kapatid. Ang tatay ko kasi ay isang sales representative sa isang malaking pharmaceutical company. Magaling siyang salesman kasi malambing siya at kung tutuusin ay hindi man kagwapuhan ang angka namin, makisig kaming tignan. Hindi kami tabain ng pamilya at bukod pa doon ay medyo pinagpala talaga ng mga lalaki sa pamilya namin sa paraan na talagang nakakapagpasaya sa mga babae. Nagpapatawa lang ako, Papa Dudut, pero totoo naman na mabait ang tatay ko. Marupok lang talaga. Dalawa lang ang bisyo ng tatay ko: music at babae. Hanggang sa pagtanda ay updated ang tatay ko sa music. Doon sila magkasundo ng nanay ko. Pero maraming pinagawayan na babae ang nanay at tatay ko. Ang pinakamalala ay si Rina. Na-inlove talaga si Papa sa kanya kaya nagdesisyon tong iwanan ng mama namin. Ang nakakatawa at nakakahiya na nakakaloka doon, matanda lang ng 2 taon sa akin si Rina. Pero ayun nga, maana ako sa tatay ko kaya mabilis akong magpatawad. Kaya naman napatawad ko siya kaagad. Masakit man ang nangyari para sa nanay ko, alam ko noon pa man na wala na akong magagawa. Sinubukan ko na lang po na maging tatay sa mga kapatid ko kahit pa hindi nagkulang sa kanila ang tatay ko. At sinubukan ko rin po na mahalin ang lubusan ng nanay ko maski marami siyang hinagpay sa tatay ko. Dahil understandable naman yung angst niya. At sa totoo lang, Papa Dudut, ang tatay ko yung sinasabi nila na pangit na maging asawa pero okay na maging ama. Bayad lagi ang tuition namin at nakarating siya sa halos lahat ng activities namin sa eskwelahan. At kapag may pagkakataon, dadalhin niya kami sa mall at siguradong may maiuuwi kami na masasarap na pagkain o magagandang damit
o di kaya naman ay mga bagong laruan. Hindi rin siya nagpapahuli sa sine. Maski sa mga palabas na pambata na mas nai-enjoy namin, kumpletos ricados lagi kami kapag ganon. May popcorn, may soft drinks at sa 3D pa kung pwede. Hindi nagbago ang mga gawin niya kahit noong naghiwalay sila. Kaya naman buhay ang masasayang alaala sa aming magkakapatid. Kaya naman nagulat ako nang umuwi ako minsan at nag-iiyak ang nanay ko. Oh ma, bakit? Si Rina tumawag. Dinala daw sa ospital ang papa mo. Malumaraw, inatake sa puso. Jack, paano na ako, Jack? Ha? Ma, ang tagal niyo nang wala ni Papa. Pero mahal ko pa rin ang papa mo. Ma, pwede tayong pumunta sa ospital ngayon at magdasal na sana okay lang siya. Pero wala na akong ibang magagawa pa sa relasyon ninyo. Alam ko naman yun, anak. Pero akala ko kasi magsasawa siya kay Rina at babalik siya sa akin. Ay, man naman. Ngayon pa ba? Halina kayo. Puntahan na natin siya sa ospital. Paano kung nandun si Rina? Oh, so? Huwag na natin siyang puntahan. Hindi, punta tayo. Pero baka pwede mo munang pauwiin si Rina. Ma, pwede bang maawa ka sa akin? Galing pa ako sa shift. Pagod ako, ma. Ayokong may mangyari kay Papa tapos hindi man lang natin pupuntahan. Kaya kung andun man si Rina, hayaan mo na lang please. Please? Lintik kasi ang tatay mo eh. Alam mo, hindi naman na ako nasasaktan. Iniisip ko lang yung anak niya kay Rina. Napakabata pa nun. At siguro, yung Rina na yan, hindi inaalagaan sa kain ng tatay mo. Siguro hinayaan lang niyang kumain ng kung ano-ano. Ang tagal na ng hypertension ng tatay mo. High school ka pa lang. 10 taon na nung umalis siya dito. Siguro todo na yung kolesterol niya kaya na ospital siya. Wala na akong magagawa para sa kanya. Sana lang may pera yung Rina na yon para mapagamot siya ng tama. Mama, aalis na po ba tayo o maglilitanya ka muna? Oy, heto na. Halika na. Alam ko naman na mas mahal mo ang tatay mo eh. Ay, sus, si Mama. Sanay na ako sa litanya ng nanay ko. Ilang beses na kaming umabot sa ganyan pero noong araw na yon, hindi ko siya mapagbigyan kasi nga nasa ospital ang tatay ko. Ayaw ko lang ding ipakita sa kanya na nag-aalala ako. Sagad hanggang buto ang kaba ko dahil sa totoo ay hindi ko alam kung anong mangyayari at sa totoo gusto ko na lang na umiwa sa gulo. Pero dahil may sakit ang papa ko, alam ko na dapat naming ipaisang tabi ang mga away namin sa pangalwal niyang pamilya para matulungan namin siya. Ang nakalimutan ko palang sabihin ay bukod sa mabait, mahilig ding magbigay ng sorpresa ang tatay ko. Pagdating namin sa ospital ng araw na yon, nandun si Rina na kinakasama ng tatay ko ng mga 10 taon din. Kasama din niya ang anak nila ni Papa, si Rihanna. 8 years old na siya at hindi mo mapagkakaila na anak siya ni Papa kasi kung lalagyan mo ng bigote at ng balbas, magkamukha na kami. Yung kulot lang niya ng buhok ang tanging nakuha niya sa nanay niya. Masakit sa dibdib na makita si Papa na walang malay, na parang hirap na hirap sa kanyang paghinga. Pero nagising pa siya ng araw na yon at nagawa pa niya kaming kausapin isa-isa. Gusto kong mabaliw sa lungkot habang kausap niya ako kasi alam kong hindi na siya magtatagal. Halos hindi na siya makabuo ng mga sentence ng panahon na yon. At hindi ko pa maintindihan kung bakit pa ulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan ko. Pangalan ni Johnny at pangalan ni Janice. Ni Rihanna at 2 pang pangalan na hindi ko naman maintindihan. Yung isang pangalan ay Kathy at yung isa ay John. At dahil inatake ulit ang tatay ko ng gabing yon, pinalabas kaming lahat at pinaghintay sa waiting area.
Habang nasa waiting area, tatanungin ko sana si Rina kung kilala niya si John at si Kathy nang may dumating na babae na may daladalang bata na siguro ay mga 3 years old. Paiyak niyang tinanong kung saan ang kwarto ng tatay ko. Sinabi naman ng nurse na makihintay muna siya sa amin. Napatulala ang nanay ko at si Rina. Kaya ako na ang tumayo at lumapit sa babae at sa dala-dala niyang bata. Miss, ano pong kailangan nyo kay Jacobo Sr.? Boyfriend ko siya. Ano? Miss, pakiulit? Boyfriend ko siya. Tumawag yung opisina niya kasi nilagay na rin niya ako sa dapat tawagan kung sakaling may emergency. Kaso taga Ilocos kami kaya natagalan kami sa pagpunta dito. Sino ba kayo? Miss, upo muna kayo. Joni, please kuha ka ng tubig. Okay po, kuya. Miss, ano ba ang sinabi ng tatay ko sa'yo? Ay, ikaw si Junior? Si Jack? Oo, sinabi naman niya pala na may junior siya. Oo. Mabait ang tatay mo. Honest siya sa akin. Alam ko na hiwalay na siya sa nanay mo. Alam ko na namatay yung una niyang... Ano? Shh! Girls, kalma lang. Si Jacobo to. Mahilig sa surprise at marami ring surprise. Namatay ang sino, miss? Yung una niyang minahal na babae. Hindi ba niya sinabi sa inyo? Teka nga, paano naman kami makakasigurado na girlfriend ka nga niya? Ikaw si Rina. May anak kayo? Si Rihanna. Kapal din naman ang mukha mo, no? Alam mo namang may pamilya pero pumatol ka pa rin? Wow, Rina. Ikaw ba talaga ang dapat magsabi niyan? Oh, kalma lang tayo, guys. Balak na kasi niya kayong iwang dalawa. Kasi Rina, hindi ka na raw masaya sa kanya. Eh paano ako sasaya sa kanya? Lagi siyang wala. Yung pala laging nasa'yo. Hindi naman. Tulad ng sinabi ko, taga Ilocos kami. Minsan sa 1 buwan lang siya bumabiyahe doon. Sa totoo, wala naman nangyari sa amin kaagad. Sa totoo, nauna akong mabuntis ni Bubu kasi... Bubu? Yun yung tawagan namin. Ako si Bu, siya si Bubu. Ma, please. Sana huwag kayo magalit sa akin. Rina, Mama Reyna. Nako, huwag mo nga akong matawag-tawag na mama ha. Baka masungal-ngal kita dyan. Ma, kalma lang tayong lahat. Walang may kasalanan dito. May asawa at anak yung tatay mo at alam niya pero wala siyang kasalanan? Rina, medyo malabo talaga kung ikaw ang hihirit niyan eh. Ang punto ko lang, Jack, kung may malasakit talaga siya sa tatay mo, hindi niya hinayaan na magbiyahe para lang puntahan siya. At siguro, hindi niya binantayan ang kinakain ng tatay mo kaya nagkaganyan. Ang tagal-tagal ng may hypertension ng tatay mo, alam niyo ba yon? Oo, Rina. Alam ko yun. Kasi ako yung legal na asawa, hindi ba? Hindi ko naman inaalis sa inyo yon. Pero hindi na siya masaya nun. Pero mas matagal siya masaya sa akin kesa sa'yo. Eh ano naman, mas matindi naman yung saya niya sa akin. Magpapakasanak mo dapat eh. Para sa anak namin. Para kay Katie. Ano? Sandali lang, may lilinawin lang ako ah. Ako lang muna magsasalita, pwede? Rina, Mama? Ma, ako na lang muna. Miss, anong pangalan mo? Angelo, Ilang taong ka na? 23. Anak niyo yung bata? Oo, 3 years old na siya. Nakapanganak na ako nung naging kami ng papa mo. Paano mo nakilala si Papa? 18 pa lang ako noon nung naging customer ko siya. Ano? Sa spa. Papa Dudut, hindi ko na po sasabihin kung anong klaseng spa yun. Pero sa totoo ay hindi na ako nagulat sa mga narinig ko. Buong buhay ko ay pangalan ng babae ang naririnig kong pinag-aawayan nilang mag-asawa. Siguro dahil dito handang-handa ako sa pagkakataon na baka meron nga kaming mga kapatid sa labas. Hindi ko lang inaasahan na maski 28 years old na ako, may kapatid pa pala ako na 3 years old pa lamang. Pinanindigan talaga ng tatay ko na makisig ang mga lalaki sa pamilya namin. Pero ayon, maski anong kisig pa niya, alam ko na mahina din siya
marupok nga. Naalala ko tuloy nung umiral ang pagka-marupok niya sa ibang tao. Grade 3 ako at pauwi na galing ng school. Biyernes yon ng hapon, paborito ko papadudod ang biyernes ng hapon kasi walang pasok kinabukasan. Makakapag-bike ako. Gustong gusto ko yung bike na yon na kulay green. Kapag nakasakay ako ay feeling ko ay superhero ako at yung bike ko naman na green ay si Battle Hopper. Sa imagination ko ay marami na kaming nailigtas na mga naaapi at natalong mga masasamang loob papadudot. Nagmamadali akong nagpalit ng pambahay ng hapong yon. Excited akong maging si superhero muli. Nang kukunin ko na yung bike sa gilid ng banyo namin, kung saan ko ito itinatabi ay wala na ito. Para akong nagpanic attack. Hinanap ko sa mama ko yung bike ko at medyo nadurog ako sa mga sinabi niya. Ilang oras daw pagkaalis ko papasok sa school ay kinuha raw ng tatay ko yung bike. May kumpare raw siyang dumating galing Baguio at kasama yung bunsong anak nito na siyang inaanak ng tatay ko. Naisip kasi ng tatay ko na masyado na akong lumalayo ng bahay kapag nagbabike ako, baka raw ako maaksidente. Kaya ibibigay na lang niya sa anak ng kumpare niya. Hindi ko maintindihan dahil pwede naman akong pagsabihan na huwag lumayo kapag nagbabike o pwede naman niya akong bantayan. Sa pag-uwi ng tatay ko ng gabing yon, wala siyang kahit na anong paliwanag na ibinigay sa akin. Napag-alaman namin na balak niyang ipaanal ang kasal nila ni mama para kay Angelo. Kaya naman todo ang iyak ng nanay ko. Pero mas todo ang iyak ni Rina dahil kahit kailan, hindi naisip ng tatay ko na gawin yon para sa kanya. Habang nagko-contest ng drama yung tatlo, ang mga kapatid ko namang mga babae si Johnny, si Janice, si Rihanna at si Kathy ay tahimik na nanonood sa YouTube videos sa iPad ko. Nakita ko ang hulma ng mga mukha nila. At bawat isa sa kanila ay talagang kamukha ng tatay ko. Kamukha ko. Pati ang ngiti ni Kathy ay parehong-pareho sa ngiti ni Janice at ni Rihanna. Ito ang isang ironic sa mga nangyari ng araw na yon. Iniwang kami ng tatay ko na may plano. Papadudot nang makausap ng tatay ko si Angelo at si Kathy na mayapa siya matapos ang ilang oras. Nang pumanaw siya, dumating ang ninong ko na abogado na matalik na kaibigan ng tatay ko. Habang nagwawala ang puso't damdamin namin sa mga nalaman namin at sa pagkamatay niya, ay may mga bagay palang inayos na ang tatay ko. Naisip pala ng tatay ko na hatiin ng maayos ang mga ari-arian niya. Hindi naman marami yon pero naisip niya na bigyan kami ng seguridad para hindi niya siguro naisip yung ibang klaseng kaguluhan na iiwan niya dahil sa mga naging desisyon niya sa buhay. Alam kong masakit sa kalooban ninyong lahat ang pagkamatay ni Jacobo. Pero sana hindi kayo magulat o magalit sa mga sasabihin ko. Unang-una, matagal na siyang may nararamdaman. Pero mas gusto niya maging masaya sa buhay kaysa pilitin niya yung sarili niya na hindi kumain ng masarap o bumiyahe para sa trabaho o ilabas sa mga anak niya. Aminado si Jacobo na malaki ang pagkukulang niya sa inyo. Kay Reyna, kay Rina at kay Angelo. May katotohanan na gusto na niyang pakasalan si Angelo. Pero Angelo, hindi niya ipa-file ang mga papeles. Sa totoo, iha, naisip niya na gusto na lang niyang mamatay na kasal kay Reyna. Para din daw kung gusto mo magpakasal sa iba, wala kang papeles na dapat asikasuhin. Alam naman niya na maski may anak kayo, marami pa rin nanliligaw sa'yo. So ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang nais mangyari ni Jacobo. Sandali lang, Reyna. Huwag kang mag-alala. Hindi ka dehado sa mga habilin ni Jacobo. Unang-una, dahil ikaw ang kasal sa kanya, sa'yo ang bahay at lote ninyo ngayon, ang kotse, ang residential lot sa Batangas. May hinuhulugan siyang lote sa Bulacan, pero yun pinangalan niya na kay Jack, Jennifer at Gemma. Hindi niya na natapos yun,
Pero nasa sa inyo na raw kung itutuloy nyo o ibebenta ninyo. Benta. Gemma, Pero... Sandali lang, Reyna. Yung bank account ninyo, Reyna, sa'yo rin yun. Ngayon naman, Reyna, yan tinitirahan ninyo na rent to own. Binayaran niya na. Di ba dapat may 5 years pa yan? Ito na ang titulo. May educational life plan din siyang kinuha para kay Rihanna. Pwede niya makuha kapag 18 years old na siya. Ito ang papeles. At para naman sa'yo, Angelo, ito ang titulo ng bahay at lupa sa Baguio. Ano, sandali lang. Sa amin dapat yun ng mga bata ah. Reyna, binenta niya na yun kay Angelo noon pa man. Sa anong halaga? Isang gabi? Wala na tayo doon. Sa kanya naman talaga nakapangalan yun dahil bigay yun ng tatay niya. Ako na ang makikiusap sa'yo. Huwag ka nang umapila. Hayaan na nating mamaya pa ang kaluluwa ng kumpare ko. Ninong, wala na po bang tinatago si Papa? Yan na po ba talaga lahat? Kasi napag-usapan na namin magkakapatid na handa na kaming tanggapin kung ano pa man ang huling habilin ni Papa. Napagkasunduan na ninyo. Paano naman ako? Mama, please. Huwag niyo nang pilitin magmakaawa ako sa inyo dito. Ma, move on tayo. Patay na si Papa. Ikaw wala ka nang iisipin. Aalagaan ka namin. Itong 2 bruha na to may mga bata pang iisipin. Mahal natin si Papa pero mag-girls talaga siya eh. Nakakapagod na. Gusto ko na lang mag-grieve for him tapos I just want to remember the good days. Baka pwedeng ganon. Mabuti na sabi mo yan, Gemma. Kasi may huli pang gusto ang tatay niyo. Gusto niya sana na ipaglamay ng 3 araw. Sana raw lahat kayo nandun. At Reyna, sana raw wag mong harangan si Rina at Angelo at ang mga anak nila. Ninong, no problem. Ako na ho ang bahala. Akala ko, yun na ang simula ng katahimikan ng buhay namin, Papa Dudut. Siguro dahil nag-iisa akong lalaking anak, gusto kong maging responsable. Hindi ako nagpapaka-superhero o nagpapaka-hipokrito. Pero gusto ko talaga ang ginawa ng tatay ko. Natuwa ako na maski papaano ay inisip kami ni Papa at para sa akin, naging empata siya kay Mama at sa mga babae na naanakan niya. Napag-usapan pa nga namin na magkakapatid na paminsan-minsan ay bibisitahin namin ang nakababata naming half-sisters. Alam namin na ikakasama ito ng loob ni Mama. Pero para sa amin, eto na siguro yung pwede naming isukli sa pag-aalaga sa amin ni Papa. Hindi santo si Papa. Hindi siya mabuting asawa. Pero yun nga, mabuti siyang ama kahit papaano. Sinubukan naman niyang maging homemaker sa abot ng makakaya niya. Noong sobrang busy si Mama at napunit yung kaki-shorts ko na pumasok, tatay ko ang nagtahi. Pula nga lang yung sinulid na ginamit niya. At least natahi yung buta, sabi niya. Noong nasa grade 2 na ako, mas maagang nagigising si Papa kay Mama ng panahon na yon. Halos sabay ang oras ng pasok namin sa umaga. Sa buong school year na yon ay ipinag-init ako ng tatay ko ng pampaligo. Tuwing gigisingin niya ako ay nakahanda na yung pulang timba na may mainit na tubig. Minsan naman ay ginigising na niya ako habang nagpapakulo siya ng tubig para makapag-almusal muna ako bago maligo. Hindi na nagluluto si Papa ng almusal. Bumibili na lang siya sa labas ng luto na. Kakainin ko na lang at eto ang madalas niyang binibili. Champurado, sopas, sinangag at longganisa. Minsan naman yung flyer saucer sandwich ni Ate Cora na cheese dog o ham ang palaman. Gustong gusto ko rin, Papa Dudut, kapag nag-aadobo ang tatay ko. Tuyo yung recipe niya, walang sabaw at nagmamantika, sobrang malinamnam. Pero as always, may surprise si Papa sa amin. Huling gabi ng lamay niya nang may bisitang dumating. Mukhang nasa late 30s na ang lalaki na to. At sa totoo ay sumikip ang dibdib ko nung makita ko siya. Parang nakikita ko si Papa noong kabataan niya.
Pinilit kong alalahanin kung may nakwento ba si Papa na kapatid o pinsan na mas bata sa kanya. Pero ang alam ko talaga ay si Papa na ang bunso sa magkakapatid at sa mga magpipinsan. Matagal siyang tumayo sa likod kung saan ay nakapwesto ang kape at mani. Hinintay kong may lumapit sa kanya dahil iniisip ko na baka may nakakakilala sa kanya pero walang lumapit, kaya naman pinuntahan ko na siya, Papa Dudut. Excuse me po, kakilala niyo po ba ang papa ko? Ako si Jack, panganay niya. Jack, ako si John. Ikaw pala yung panganay niya sa napangasawa niya? Sino po sila? Halika. Upo tayo sa labas bago ako magpakilala. Doon tayo sa yusihan. Sige. Jack, huwag ka sana mabibigla ha. Pero ako ang totoong panganay ni Papa. Ha? Pasensya ka na ha. Nabigla yata kita. Bago makilala ni Papa mo ang mama mo, nabuntis niya ang nanay ko. Ayaw silang ipakasal ng lolo at lola ko kaya nilayo ang mama ko sa papa mo. Kaso namatay ang mama ko bago pa ako mag 1-year-old. Ang kwento ng mga kapatid ni Mama, gusto raw akong kunin ng papa natin pero hindi pumayag ang lolo ko. Kaya mo ka ba? Nag-iyosi ka ba? Gusto mo? Hindi. Hindi ako nag-iyosi. Sana nga eh. Sorry talaga, Jack. Binibisita kasi ako ni Mang Jacobo. Yun kasi ang napagkasunduan namin na itatawag ko sa kanya. Ang tumayo kasi na tatay ko ay yung asawa ng tita ko. Sila na nagpalaki sa akin. Mabait yung tita ko na nanay ko na rin. Nung may muwang na ako, hinanap niya ang papa natin para sa akin. Nakapag-usap kami at paminsan-minsan binibisita niya ako. Huli niyang bisita mga 5 years ago. Una't huling beses niya akong pinagalitan noon kasi may 2 akong panganay sa ngayon. Sana nakinig ako. May pangatlo ng parating. Wow! Mana-mana lang yan oh. Mukhang gano'n na nga. Pero ang kwento niya, ikaw naman, behaved ka. 10 years na kami ng girlfriend ko. Hindi naman ako naghanap ng iba. Sabi nga niya, mabuti daw hindi ka nagmana sa kanya. Paano mo pala nalaman? Tumawag ako sa opisina niya kasi yayain ko sana sa binyag ng pangatlo kapag nanganak na yung girlfriend ko. Ayun, wala nang araw siya. Kung tapos ka na mag-iossi, pasok na tayo. Sasabihin ko na muna na… Sabihin mo yung totoo, mukha tayong pinagbiyak na buko. Magsisinungaling ka pa ba? Hindi ko sinunod si John sa suhestyon niya. Pero maski ganun pa man ay natunugan pa rin ni Mama, ni Rina at ni Angelo kung sino siya. Pero siguro dahil sa pagod ay wala nang nagsalita sa kanila. Mabuti na lang din at hindi nagpunta doon si John para manggulo. Nagpunta siya doon para makiramay at yun lang. Hindi man lang kami nagpalitan ng number. Hindi rin namin inad ang isa't isa sa social media. Pero hindi ko alam kung bakit. Kung bakit nagkaroon ako ng kaunting inis sa kanya. At sa tatay ko. Buong buhay ko akala ko ay ako na ang uniko iho tapos ngayon ay biglang may kuya pala ako. Parang yung inis na naramdaman ko sa tatay ko noong high school graduation ko noong March 2007. Nung araw na yon ay parang naka-autopilot siya. Baka sa mukha niya ang pagiging hindi palagay. Mistulang naiinip, nakakadurog ng puso, Papa Dudo, dahil milestone yon para sa akin. Hindi man ako kasama sa honorable mention na itawid ko naman ng maayos ang high school. Ramdam ko na habang kumakain kami sa isang restaurant para i-celebrate ang graduation ko ay parang gusto na niyang umuwi. Sukat na sukat ang mga reaksyon niya. Aaminin ko na medyo naguluhan ako noon kasi hindi naman siya ganon. Ibinibigay naman niya ang atensyon at reaksyon na akma para sa sitwasyon. Pero nung time na yun ay medyo off.
Iniisip ko na lang na baka may mga pinoproblema siya sa kanyang trabaho. May mga bagay siya na kailangang asikasuhin. Mga kota na nabinbin dahil kinakailangan niyang sumama para makita niya akong magmaratsa. Hindi ko nabasa na ilang taon na pala mula noon ay iiwanan niya kami para sa iba. Matapos ang libing ng tatay ko, hindi pa rin ako mapakali. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya maski alam kong baka pagsisihan ko, kinausap ko ang mama ko. Ma, hindi mo ba talaga alam na may ibang anak si Papa? Ay anak, kala ko ba patatahimikan na natin ang kaluluwa ng tatay mo? Oo nga, Ma. Gusto ko naman talaga na patahimikin ang kaluluwa ni Papa. Pero grabe naman. Akala ko akong panganay niya. Hindi pala. Ay nako. O di ngayon maski papano alam mo na yung nararamdaman ko noon. Nung akala ko ako lang pero hindi pala. Lapitin talaga si Papa eh. Pero bakit si Rina at Rihanna pinakilala niya? Mukhang maski si Angelo ipapakilala naman niya kung buhay siya. Bakit tong si John? Sinikreto niya. Alam ko naman na may minahal siya bago kami magkakilala. Pero nakita ko noon sa mata niya kung gaano siya nasaktan. Kung ano man ang nangyari. Maski anong pilit ko, hindi niya kinukwento ng buong buo yun sa akin. Minsan sinimulan niya pero hindi naman niya tinapos. Nasaktan siguro talaga siya sa nangyari. Maski naman ganun ang papa mo, napaka-sweet nun. Pero masyadong swabe. Puro pa, ano ba yung tawag ni Gemma doon? Pa-GV? Pa-good vibes? Ayaw nun harapin yung mga pangit na aspeto ng buhay. Kaya nga siguro kapag may problema na, naghahanap na ng iba. Pero dahil nga makisig, dahil cool lang, madami talagang nagkakagusto sa kanya noon. Tanggap niyo na ba, Ma? Siguro, baka konting oras pa. Ikaw? Ewan ko, Ma. Kausapin ko kaya si John. Bakit pa? Di ko rin alam, Ma. Nung dumating siya, parang na-realize ko na baka hindi ko pala kilala si Papa. O kilala ko lang siya sa kung ano ang gusto niyang paniwalaan ko tungkol sa kanya. Sa aspetong yan, mana ka talaga sa tatay mo. Buti na lang at hindi ka naging babaero. Hindi talaga ako mapakali, Papa Dudut. Para bang nawala sa akin ang pagiging panganay. Maski hindi niya balak humati sa mana, pakaramdam ko bigla na lang siyang manghihimasok at makikialam sa pagiging panganay. Hindi ko alam kung gusto ko pa ba ng kasama sa pag-iisip kung paano magiging padre di pamilya. O kung gusto ko lang ng kapatid na lalaki. O gusto ko lang magtanong kung sino ba sa amin ang mas espesyal para kay Papa. Siya ba na sikreto ni Papa? O ako na naging mabuting anak kay Papa? Ayokong magpaka-ipokrito. Pero bakit pakiramdam ko ay dihado ako? Ako yung nagpapakabait at pinilit na hindi sumunod sa yapak niya, na hindi tapat sa karelasyon. Ako ang tumatayong haligi ng pamilya namin mula nang iwan niya kami. Ako na mas inuna ang pamilya ko kesa sa sarili kong kapakanan. Tapos ay darating si John, biglang siya na ang bida. Bakit? Dahil marami silang similarities ni Papa? Siguro nga hindi ko lubos na kilala si Papa. Ngayong binabalikan ko, may mga bagay siyang ginawa na para sa kanya ay test na pala yung mga yon. Tulad nung bata ako, gusto niyang terno kami ng baseball cap at t-shirt papunta sa mall. Tinanggal ko kasi yung sombrero, Papa Dudut. Bata pa lang ako ay asiwana ako sa tumutulong pawis ng ulo na siyang nasasapo namin ng sombrero. Ayoko rin yung amoy ng ulo matapos magsombrero buong araw. Kung iisipin ay marami pala siyang sinubukan na ayaw ko naman. Tulad ng binilhan niya ako ng gitara. Hindi ko naman nagamit kasi mas gusto ko ang magbasa. Kapag kumakanta sila ni Mama sa sala, ni hindi man lang ako nakikisali. Tagapalakpak lang ako. Pag pinakukwento niya ako tungkol sa mga crush ko sa school, iniiba ko yung usapan.
Ano naman ngayon kung magkaiba kami? Rule ba na mag-ama ay dapat iisa ang gusto? Iisa ang mga hilig? Paano naman ang individuality? Maaring tatay ko siya, pero magkaibang tao naman kami. Ang daming mga tanong tuloy sa isipan ko na pilit kong hinahanapan ng sagot. At dahil gusto ko talagang ma-figure out, hinanap ko si John sa social media at lumabas kami. Miss, isang bakit at isang sisig. Tapos dalan mo na rin kami ng mga matamis mong ngiti. Okay po. Oh, Jack. Kumusta? Para kang si Papa sa mga waitress ah. Galit na galit si Mama noon kapag nilalandi ni Papa yung mga waitress. Nung nakilala ko siya, medyo naintindihan ko na kung bakit gano'n ang ugali ko. Yung tatay-tatayan ko kasi, torpe. Kung hindi pa niya nabuntis tita ko, baka hindi pa sila nagpakasal. Kailan mo nakilala si Papa? Siguro mga 7 years old ako noon. Namatay na kasi si Lolo, tapos si Lola naman parang nawala na ng gana sa buhay niya. Kaya hinanap na siya ng tita ko. Well, when I say tita, I mean my mama. Siya na talagang mama ko para sa akin. Ganun din naman siya eh. That's good. Oo. Swerte ko lang din. Sa totoo, kung lumaki ako sa tatay natin, baka mas magulo pa buhay ko ngayon. Hindi naman magulo ang buhay namin. Hindi denial ka lang, Jack. Magulo ang buhay mo noon. Baka ngayon hindi na. Pero tuwing nagkikita kami ni Mang Jacobo, may bago siyang kwento. May bago siyang gusto. O ito, atin na lang ha. Si Angelo, pinangakuan niya ng kasal. Pero may isa pa siya nagustuhan. Taga Baguio naman. Pero 5 years ago na yon. Siguro nadali niya na tong si Angelo kaya pinanindigan na niya. Huwag mo naman bastusin ang tatay natin. Jack. Wait lang pare. May lilinawin lang ako sa'yo. Si Papa mo, si Mang Jacobo, ang tatay natin, mabait talaga. Palatawa, mahilig sa music. Music at babae ang bisyo niya. Di ba si Rina na in love dyan dahil sa kakavideoke nila sa opisina? Tapos titira yan ng mga Beatles, mga John Lennon. Alam mo ba kung bakit Jack ang nickname mo? Hindi yun dahil sa Jacobo. Jack ang nickname mo kasi gusto niya si Jack Johnson. Ako naman John kasi hilig nila ng biological mom ko ang Beatles. Ang iba nating kapatid, di ba mga sikat na singers din ang pangalan nila? Katie, Rihanna, Joni? Joni Mitchell. Janis, Joplin. Tama. Bakit niya kinuwento to sa'yo? Uy, ngayon ka pa magsaselos? Wag ah. Anyway, 17 na ako nung nakita kami ulit. Ako na naghanap sa kanya. 7 or 8 years old ka nun. Hindi ko din alam kung bakit hinahanap ko siya. Siguro nga dahil hindi ako makarelate sa tatay-tatayan ko pero nung nagsimula kami magkita, para ako nagkaroon ng kuya eh. Hindi ko na siya maituring na tatay pero ramdam ko na relate ako sa kanya. Natuto ako mag-yosit uminom sa tatay-tatayan ko. Pero sa kanya ko natutunan yung videoke. Yung natural na pagmamahal sa iba't ibang klaseng babae, parang nasa dugo. Pero lagi niyang sinasabi nun na ikaw daw mana ka sa mga tiyuhin mo. Sa mga kapatid ng nanay mo. Mga one-woman man. Tuwang-tuwa siya na ganun ka. At least daw, hindi ka napapatrobol tulad niya. Kaya ba parang hindi malapit ang loob niya sa akin? Hindi ko na alam yon. Basta nakakwento niya lagi kayo mga kapatid ko. Yung bunso, nalaman ko lang dahil nagpadala siya ng picture. Pero hindi na nga kami halos nakikita noon dahil madala siya sa Ilocos. Hindi mo man lang naisip na pagsabihan siya? Yun nga kasi Jack, magkaiba kayo ni Mang Jacobo. Nakakatawa nga ngayon na isipin na maski Papa ang tawag mo sa kanya, mas pareho pa yata kami ng pagkatao. Buti may oras pa siyang magpakilala sa'yo. Nakikita kami 2 to 3 times a year. Birthday niya, birthday ko, at death anniversary ng totoong nanay ko.
Sana hindi naman sumama ang loob mo. Bakit naman sasama ang loob ko? Mahilig sa babaeng tatay natin eh. Ganun talaga. Nagkataon na maanak ka sa kanya. Ako hindi. Pero good boy na to. Talagang last na to. Hindi ko naman balak daigin ang record ng tatay natin eh. 4 na panganay tayo kung tutuusin. 6 na magkakapatid. Isipin mo ang tulis niya. May 3 years old pang naiwan. Bakit parang natutuwa ka pa? Di naman. Namamangha ako pero hindi natutuwa. Isipin mo ganun kalakas si Emilia niya. Si Emilia natin. Bro, wag naman ganyan. Maski barkada ang turing mo sa kanya, tatay ko pa rin yun. Pare, sorry. Minsan nakakalimutan ko rin na biological father ko siya. Aminin ko sa'yo naging magkaibigan talaga kami. Marami din kami napagkwentuhan. Marami siya nakwento na pagsisisi, pati pangarap. Naisip ko nga noon, maski 62 na palang isang tao, nangangarap pa rin. Papa Dudut, halo-halong mga emosyon ang inuwi ko ng araw na yon. Hindi man ako nagalit ng todo sa tatay ko dahil iniwan niya ang nanay ko o dahil nagkaroon pa siya ng mga anak sa labas. Ngayon ay galit na galit ako sa kanya. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit parang mas close pa siya sa taong to kaysa sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang mas marami silang pagkakapareho kaysa sa amin. Hindi ko alam kung bakit parang mas maraming alam yung Jan na yon sa mga balak ng tatay ko sa buhay at hindi ko alam kung bakit mas kilala pa niya ang tatay ko. Ako ba ang hindi nag-effort na kilalanin at sumabay sa mga hilig ng tatay ko bilang anak? O siya ang nagkulang na intindihin ako bilang ama? Yun ba ang ideya ng good parenting? Yung dapat pansin na pansin ng mga tao ang pagkakapareho namin? Doon ba siya sasaya? Yun ba dapat ang ginawa ko para masabi na naging mabuting anak ako? So malaking kasalanan yung magkaiba kami ng husto? Hindi naman ako lumaking kriminal. Never akong na-involve sa mga basag ulo o napatrouble man lang dahil umiiwas ako. Dahil ginagamit ko ang utak ko. Ayokong masangkot sa kung anuman ang magpapasama ng loob ng nanay ko. Pasaway na nga ang tatay ko ay magpapasaway pa ba ako? Isang pasaway, isang tough guy. Yun ba sana ang image na meron ako bilang isang Jacobo? Hindi ba tough yung ako na ang sumalo ng mga iniwan niya? Hindi ba tough yung nakikita kong durog na ang nanay ko pero pilit ko siyang kinakalma at pinapasaya? Hindi ba tough yung alam kong iniwan niya kami para sa ibang babae pero wala siyang narinig na sumbat mula sa akin? Hindi ba tough na iniintindi ko yung pagkalalaki niya? Kahit yon ang ikinasira ng pamilya namin. Habang tumatagal, dumadami ang galit ko at ang inis ko. Napansin ng mga kapatid ko na laging mainit ang ulo ko. Napansin ng mama ko na hindi ako nagyayaya sa libingan ng tatay ko. Sa unang pagkakataon, nagkabangga kami ni mama. Oh, 40 days ng papa mo. Bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ako sasama sa inyo. Uy, bakit? Bakit pa? Sino magdadrive? Yan lang ba ang silbi ko sa inyo? Ay naku, Jack. Huwag ka nang mag-inarte. Ano ka ba naman? Magtigil ka nga. Pag kayo yung nag-iinarte, okay lang. Pag ako, dapat magtigil ako? Ay hindi okay. Iniisip mo mana ka sa tatay mo. Ang totoo, hindi. Mana ka sa akin. Hindi ka chill. Hindi ka cool. Di ba yun ang akala mo sa sarili mo? Ngayon na, nakakita ka ng tao na parang tatay mo talaga. Nakikita mo tatay mo sa kanya pero hindi mo makita yung sarili mo sa kanya. Kaya ang init ng ulo mo. Ano bang pinagsasabi niyo, ma? Naglilitaan niya na naman kayo dyan eh. Bakit hindi? Simula nung kinita mo yung dyan na yan ang init ng ulo mo. Pag-isipan mo nga kung bakit. O ano? Isipin mo!
Hindi ko lang po kasi maintindihan, May. Bakit mas kilala pa niya si Papa kaysa sa akin? Kasi nga, magkaibigan sila ng papa mo noon. Hindi naman yan tinuring na anak ng tatay mo. Pero ganun na lang yun? Kukwentuhan na lang siya ni Papa ng lahat na nangyayari sa buhay niya? Alam niyo ba na mas nauna niya pang nalaman yung tungkol kay Katie kaysa sa atin? Nauna pa siya kay Rina. Anak, alam ko na gusto mong isipin ang lahat ng mabuti tungkol sa tatay mo. Pero nung iniwan niya tayo, doon ko unang natanggap na tao lang pala siya. May kahinaan siya. Marami siyang pagkakamali. Siguro nga nahirapan kang tanggapin yun kasi mahal na mahal mo siya. Alam kong iniidolo mo siya noon Pero marami siyang itinago sa atin. Iniisip mo siguro na wala ang pagka-espesyal mo dahil may iba pa pala siyang anak na lalaki na mas kapareho niya ang ugali. Kaya naman… Ma, ba't ganun si Papa? Ay naku, anak. Yun na siguro ang una at huli kong matinding iyak para sa tatay ko. Namatay siyang maraming sekretong naibunyag. Pero kahit ganun pa man ay hindi ko alam kung talagang kilala ko siya. Akala ko noon, pwera na lang sa pagiging babaero ay mana ako sa kanya. Pero hindi rin pala. Hindi ako kasing cool o kasing flirt ng tatay ko. Hindi ako mahilig lumabas ng bahay, mas homebody ako. Akala ko din noon ay mahilig akong bumiyahe. Na-realize ko na hindi rin pala. Kinita ko pa ulit si John pero mas lalong naging masakit sa akin kasi habang tumatagal ay nakikita ko na mas mana talaga siya kay Papa. At oo nga pala, salesman ng mga pyesa ng kotse si John. Ito pa ang kwento niya. May naanakan siya sa Mindanao, sa Visayas at itong balak niyang pakasalan na taga Luzon. Pero para talaga siyang si Papa kasi hindi siya nagkukulang sa sustento sa lahat ng anak niya. Ang panganay niya ay kasing tanda lang ni Rihanna at yung sumunod ay matanda lang ng konti kay Kathy. Kung nalilito ka Papa Dudut ay mas lalo naman ako. Pero ano bang magagawa ko? Yan ang iniwan na buhay sa amin ng Papa ko. Ang problema ko lang ngayon ay yung galit na nararamdaman ko sa tatay ko ngayon. Bakit ngayon pa kung kailan wala na siya? Kung kailan hindi niya maipaliwanag ang sarili niya. Hindi ko din maipaliwanag sa sarili ko pero gusto kong makipagkitang muli kay John dahil parang nakikita ko si Papa sa kanya. Weird ba? Gusto kong magkwento pa siya sa akin ng mga napagkwentuhan nila ni Papa. Pero yun nga, lumalim ang sakit habang tumatagal. Sino ba ang dapat kong kausapin? Dapat ko bang aminin kay John ang galit ko sa tatay namin? Dapat ko bang sabihin sa kanya na naiinggit ako sa naging relasyon nila? Gusto kong mawala tong nararamdaman ko Papa Dudut. Ang nakakatawa nito, ang nanay ko, okay na. Parang dahil sa pagkamatay ng tatay ko ay naging maaliwalas ang buhay para sa kanya. Madalas niyang kausap si Rina at silang dalawa ay parang naging magkakampi laban kay Angelo. Si Angelo naman wala nang pakialam sa amin at hindi na sumasagot sa text kapag kinukumusta namin yung kapatid namin. Ang sabi ng kapatid ko, nung in-stalk nila sa Facebook ay may bago na raw karelasyon na medyo mas bata lang sa tatay namin. Ang mga kapatid ko naman, okay na rin Papa Dudut. Nami-miss nila si Papa. Pero okay lang sila na may kuya pa sila. Pero lagi nilang sinasabi na ako ang totoo nilang kuya. Paminsan-minsan ay hinihiram din nila si Rihanna para mag-overnight sa bahay. So ako na lang talaga Papa Dudut. At gusto ko lang maintindihan kung bakit. Ang inyong kapuso at kabarangay, Jack aka Jacobo Jr. Forever.